Plano ng Wasserman at East West Private sa hindi sumusukong si Kai Sotto, inilantad sa report. Si Justin Brownlee, sinasabing hindi naglaro sa Pilita Jaya versus Hong Kong. Ano ang kanyang dahilan sa isyong yan? At si Renzo Bando, kumpirmadong iniwan ng dating kupunan na Jungkwan Jang Red Boosters. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sa kasalukuyan ay 8-0 na ang SMB ni Coach George Gallant. Kaya naman paniwala ni CJ Perez, sila ang target ng ibang kupunan. Ano ang dapat nilang gawin para hindi mabokya ng ibang team? Tutukan natin ang sinabi ni CJ Perez sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Sigurado target nila kami. Yung 8-0 wala yan. Kailangan maituloy namin at maging consistent sa mga ginagawa namin sa practice at sa laro. Gano'n naman talaga yung mangyayari doon. Sila yung magiging target ng lahat ng kupunan na nando doon sa ilalim nila. Sila kasi yung leading eh. So given na yun hahangarin talaga ng ibang team na talunin sila doon. Moral booster po kasi yun kapag tinalo nila ang SMB kasi ang lakas-lakas eh. So base sa standing, 8-0. Medyo umaamoy na po yung depensa ng titulo nila, di ba? Yung sumunod sa kanila, RSA team din, Hinebra. Tapos pang-apat yung Magnolia ni Coach Chito na RSA din. Parang dito pa lang alam mo na talaga yung maghaharap sa finals eh. Noong nakarang conference, halos ganito din ang lagay ng standing. Medyo nag-iba lang ngayon kasi dati Magnolia yung nasa tuktok pero RSA pa rin po yun. Anyway, doon sa sinabi ni CJ Perez na dapat magtuloy-tuloy lang sila doon, given na rin yun. Ultimate goal naman yun ng bawat team na nando doon sa tuktok ng standing. At sa palagay natin, kaya nila yan. Malakas sila eh. Base sa standing, siguradong kukuha ng magandang incentive ang SMB sa playoffs. Kabaligtaran sa kaso ng Yokohama ni Kai Sotto sa B-League na maagang na-eliminate sa playoffs, nakaagading lumabas ang plano ng kanyang management team. Ano ang plano ng Wasserman at East West Private kay Kai Sotto? Tutukan natin si Homer Saison sa kanyang report sa Spin. Ang management firm ni Kai Sotto, ang East West Private at ang kanyang agent representation ng Wasserman Sports ay nagpaplano pa rin ang mga susunod na hakbang ni Kai na may kinalaman sa paglahok sa NBA Summer Camp at sa NBA Summer League sa Las Vegas ngayong Hulyo. Okay, so ito naman talaga yung magugustuhan mo kay Kai Sotto. Hindi siya sumusuko. Parang wala sa kanyang vocabulary yun eh. Tuloy-tuloy lang siya sa pangarap niya. Tama yung decision niya kasi kapag sumuko siya, siya rin yung matatalo dyan. Check, tapos yung pangarap niyang NBA kapag sumuko na siya dyan. Bata pa naman siya, so parang wala pang pressure tayo nakikita sa kanya kasi sa ngayon 21 pa lang siya. Ngayong Mayo, magto-22 na siya. So ibig sabihin, pwede pa talaga na habulin niya yung mga plano niya. Hindi naman kasi siya nag-iisa sa plano. Andyan yung fans na naghihintay sa muli niyang pagsalang sa NBA Summer League katulad nung last year. Hiling lang nila na sana huwag mangyari yung nangyari last year na halos hindi na siya nakapaglaro kasi nga sa decision ng coach. Hopefully ngayon maibabad siya para mailabas niya kung ano man yung kaya niyang ilabas. Habang pinaplano na ng Wasserman at East West Private ang magiging galaw ni Kai Sotto, hindi naman nakapaglaro si Justin Brownlee sa final game ng round 2 ng Basketball Champions League Asia Qualifiers. Tanong, bakit hindi siya naglaro sa Pilita Jaya? May nakuha ba siyang injury? Tutukan natin si Richard D. sa kanyang report sa The Manila Times. Nanood si Justin Brownlee mula sa gilid habang ang kanyang mga kasamahan sa Indonesia na pinamumunuan ng kanilang dalawang American reinforcements na sina KJ McDaniels at Jacuri McLaughlin ay nagtulong para pigilan ang Hong Kong Club team. Ang 6'4" na si Brownlee na naging 36 na taong gulang noong Martes ay nagpahinga sa huling bakbakan ng kupunan. So malinaw na walang iniindang injury si Justin Brownlee. Nagpahinga lang siya kasi birthday niya. Good news yun sa parte ng Pilipinas kasi iniiwasan natin na magkaroon siya ng injury, di ba? Ayaw natin na ma-injured siya kasi ang bigat ng haharapin ng Gilas sa OQT ngayong July 2 to 7. Alam naman natin yung target niya sa Indonesia, di ba? Target niya na maging fit siya habang hindi pa dumarating yung Olympic qualifying tournament. And of course, makakatulong din yun sa kanya financially. So 2 ibon sa isang bala ang tinatarget ni Justin Brownlee sa kasalukuyan. Ngayon, nakumpirmadong maayos na ang lagay ni Brownlee sa Indonesia. Kumpirmado na rin na hindi na masisilayan pa si Renzo Bando sa KBL. Base sa report, tinuluyan niya ang plano na lumipat ng liga. Ano nga ba ang pahayag tungkol sa isyong yan? Tutukan natin ang tanong ni Asyong Aksaya habang sinagot ni Bake. Hi sir, tanong ni Asyong, may balita ba kay Renzo Bando? Lumipat na ba siya ng ibang liga mula sa KBL? Sagot ni Bake, ang plano niya ay pumirma ng kontrata sa ibang liga.
kumpirmado na wala na si Renz dito sa KBL. Ibig sabihin, hindi kinagat ni Renz ang anumang offer na ibinigay ng management ng Anyang. Kasi dati sinasabi sa report na maximum contract yung alok nila, di ba? Hindi naman natin alam kung ano yung nakapaloob dun sa maximum contract na yon. Pero base sa effort nila, para kumbinsihin sa Renz Abando na wag silang iwan, makikita mo doon na maganda yung alok nila. Anyway, isang pahina na naman ang kasaysayan ni Renz ang nawala dito sa KBL. Pero alam natin na maganda yung patutunguhan niya. Kasi hindi naman siya magde-decide na iwan ang Anyang kung hindi niya nakikita na maganda yung patutunguhan niya. Kaya Taiwan man yan or Japan B-League, paniwala tayo na pinag-isipan niya ang lahat ng yan. So guys, maraming salamat.